Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, attack submarine ng Russia pumasok sa West Philippine Sea, hinabol ng warship ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Sa isang bihirang pagkakataon, isang Russian attack submarine ang lumitaw sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Kinumpirma na ang submarine ay ang UFA-490 ng Russian Navy, isang kilosecond class na diesel-electric submarine. Una itong namataan sa layong 148 kilometro o 80 nautical miles kanluran sa Occidental Mindoro noong November 28, at nanggaling sa Malaysia. Ang Philippine Navy ay agad na nagpadala ng isang sasakyang panghimpapawid at isang barkong pandigma upang bantayan ang mga paggalaw ng submarine. Ang submarine ng Russia gayunpaman, ay hindi lumubog habang ito ay mabagal na gumagalaw pahilaga, sa labas ng teritorial na tubig ng bansa, hanggang sa katapusan ng linggo. Sa buong pagdaan nito, ang submarine ay nasa ilalim ng pagbabantay ng BRP Jose Rizal ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaming nakakaalarma ang anumang panghihimasok sa ating teritoryo. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng paglitaw ng isang Russian attack submarine sa West Philippine Sea. We'll let the military discuss it with you, but I don't think it is a subject that we should. Sir, Let's how concerning wish Merry Christmas to all of these people. But sir, how concerning is that na merong Russian All of that's submarine? very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Sir, will you be giving... Bumaba sa 30 ang bilang ng Chinese Maritime Militia vessels sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela noong Sabado. Sinabi ni Tariela na ang pagbaba ng presensya ay nakita ng pagsubaybay ng AIS o Automatic Identification System noong Sabado ng umaga. Gayunpaman, sinabi ni Tariela na ito ay maaaring mayugnay sa masamang kondisyon ng panahon sa isla. Is yung napabalita na mataas na bilang ng Chinese Maritime Militia na nasa Pag-asa Island. Based on our current AIS monitoring as of this morning, bumaba na ito sa bilang ng more than 30 na lamang, unlike nung mga nakarang araw na umabot ng almost 90 Chinese Maritime Militia. But for our AIS monitoring, there are only limited 30 Chinese Maritime Militia. If you're going to ask me what is the particular reason why the Chinese Maritime Militia started swarming dito sa Pag-asa, I would say it's only because of the bad weather condition that compelled these vessels na mag-anchor malapit sa Pag-asa. Dagdag pa, ibinahagi rin ni Tariela ang pagkakaroon ng 3 Chinese research vessel sa silangang seaboard ng bansa. Sa labas ng Exclusive Economic Zone, 3 Chinese research vessel ang nakita sa silangang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon sa Philippine Coast Guard sa isang pulong balitaan noong Sabado. Kinilala ni Commodore J. Tariela ang mga barko na sina Siang Yang Hong 3, Jia Geng, at Siang Yang Hong 10. Noong Sabado, November 30, ang mga sasakyang pandagat ay nasa layong 210 nautical miles silangan ng Siargao Island, Surigao del Norte, sa labas ng EEZ, ayon kay Tariela. Ang mga barko ng China ay matatagpuan sa pamamagitan ng kanilang mga automatic identification system. Idinagdag niya na kahit na pinatay ng mga barko ang kanilang AIS, maaaring mahanap sila ng PCG sa pamamagitan ng pag-access sa Dark Vessel Detection Program mula sa gobyerno ng Canada. Research vessel, no, na napabalita din. Ito yung 3 research vessels na minomonitor natin ngayon sa ating eastern seaboard. The first one is Siang Yang Hong 3, Jia Geng, and Siang Yang Hong 10. No? As of this time, this morning, no, we were able to monitor these 3 Chinese research vessels with a distance of 210 nautical miles east of Siargao Island, Surigao del Norte, via AIS. So it's outside our exclusive economic zone. However, we're still monitoring itong paggalaw
na itong Chinese research vessel na to, because at some point it entered our exclusive economic zone ng mga nakaraang araw. Well, these are research vessels, no? There are different ways na pwede siya magawa. It's probably conducting documentation of data for current, the tide, and even the seabed, no? But we can only speculate as long as hindi natin alam kung ano talagang intention ng People's Republic of China, why they are conducting this research vessel na malapit sa exclusive economic zone natin sa eastern seaboard. There must be a compelling reason for the Chinese government to deploy 3 research vessels all at the same time in one particular area. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.